Yo, what's up mga bossing? Magandang umaga sa inyo. At syempre, meron na naman tayong pasyente rito. Puro L3 mga bossing. Tingnan naman nyo ang ating L300 na naman. Ano na naman ang sira? Syempre, hindi nalalayo ang sira niyan dahil compressor na naman ang sira mga bossing. So, halos lahat ng mga Euro 4 na ang compressor ay QS90. Sigurado ang problema ay yung pinakang ulo ng ating compressor, yung ating shafting o yung front plate, talaga nagiging problema ng ating L300. Binaba na natin ang ating compressor at syempre andito na. At syempre shoutout sa ating kliyente. Shoutout bossing, ano pangalan mo? Paul Power sa Facebook. Ayun shoutout kay bossing. Dinala niya dito sa atin yung kanya L300. Syempre dahil nga Las Piñas pa yan. Las Piñas, taga Las Piñas si bossing. Dahil nga, syempre, palit compressor na pag hindi natin naayos or hindi nagawa ng technician ng compressor. Pero syempre, dito sa atin, ginagawa natin ng paraan at hindi na bago at hindi na sa atin ang problema ng L300. At ang naging issue niya mga bossing, eto na. Fast forward na natin, binaba na natin kaagad. Okay, so ang nagiging problema niya, pagka nag-off ang aircon, nagkakaroon ng malaking gap. Kung mapapansin nyo yung pagitan ng front plate at saka nitong ating pulley, malaki ang gap. Pero pag yan ay tinulak mo, didikit na yan. Okay? So ngayon, ang problema, pag nag-off ulit, umaangat. Hindi na naman gagana yan. May mga pagkakataon na biglang pipitik pero minsan hindi na babalik. Kaya pag ganyan kalaki ang gap, mahihirapang mag-magnet yung ating magnetic latch para higupin yung ating hub. Okay, so yun lagi ang nagiging problema niyan, yan yung mga QS90 na yan, yung na-encounter natin na yan, yan talaga ang problema or sakit ng ating compressor na yan. Ngayon, dahil dun sa pinakang guide na bearing, kaya siya nagkakaroon ng malaking gap dahil minsan durog na or pasira na yung bearing na yon. At dun tayo papasok para ayusin kung ano yung problema na yan. Ayan, sobrang laki. Ang problema nga lang mga bossing, dahil nga laging nasanay siya ng ganun, nagkakaroon din ng konting damage yung pinakang isang shafting na nasa loob na pumuposition naman dun sa bearing na malaki. Pero kahit na may konting damage siya, napapagana pa naman natin. Pero syempre, yun na nga, hindi na to kamukha ng dati na walang tama. Magagawa natin yung bearing, magagawa natin yung oil seal, pero yung ating pinakang malaking shafting sa loob, wala tayong magagawa doon. Okay, so yun muna. Gagawin natin dito. Bibiyakin natin to at pakita namin sa inyo kung ano yung makikita natin sa loob. Eto na mga bossing, natanggal ko na yung pinakang nut natin dito sa ating front plate at tingnan natin yung loob. Ayan mga bossing. Yan ang problema niya. Yan. Papahirapan na naman tayo ng pagtanggal ng ating outside ng bearing dahil sigurado ako nalalabas yung inside, yung mga bulitas, tatapo na yan. Papahirapan na naman ako magtanggal ng pinakang outside niyan. Yan lagi yan na-encounter natin dito sa ating compressor ng L300 na yan. Ayan. Kaya lumalaki ang awang, yan. Dahil nga sira na tong guide na bearing. Naglalaro na. Yan na yun. Buksan na lang natin ito mga bossing. Ito na mga bossing, yung ating shafting na sinasabi natin. Wala pa ako nakita na ganong kalalang tama. Hindi kamukha nung ating ibang mga binubuksan na talagang yun naman ay mga napabayaan na mga bossing. Kaya napaka-importante po ng yung obserbasyon nyo sa sasakyan. Kung ano yung nagiging problema, kung meron kayong naririnig or hindi na komportable, wag nyo na masyadong gamitin, ipacheck nyo na, para at least kung maaagapan pa, hindi kayo hahantong sa malaking gastos mga bossing. Okay, so ito, medyo maayos pa naman. Nakita lang natin yung lagayan ng oil seal, kung saan nakaposition, medyo luto at saka madumi. So pag gaganyan, pwedeng magkakaroon na rin siya ng leak dun sa oil seal. Pero ang maganda sa ngayon, papalitan na natin sila lahat. Oil seal, bearing, o-ring, so kasama na yan doon sa ating package na ginagawa dito sa ating ganitong compressor ng L3 mga bossing. Okay, so very good naman. Wala namang ganong katinding problema at sana tumagal na mga 10 taon to. Malay mo ha. Malay mo ha. Tawa si bossing 10 taon Ay mga boss, so, okay na to. Bubuuhin na lang ulit natin. Ikakabit natin yung ating mga bagong pyesa.
Okay, so meron na naman tayong isang compressor na mabubuo na hindi natin mapapalitan ng panibagong compressor. Ayos. Ang kalaban lang naman natin dito mga bossing kagaya niyan dahil naghiwala yung ating mga bulitas ng bearing natin na tanggal na yung ating inner, yung pinakang outside ng bearing, yan ang nagiging kalaban lagi natin dyan, no? Ayan, no? So pagka ganito medyo mahirap siyang tanggalin, tapos minsan nababasag pa to. So sana hindi natin mabasag at magamit natin tong ating compressor na to. Pero dahil medyo na kabisado na natin, iniingatan na natin ng husto to, no? Pero talagang minsan malambot to dahil mga bossing, kung gaano kakapal yan, yung shafting na natin na to, ang bawas niyan halos kalahati. Kasi yun yung lagayan ng ating circlip ngayon, kaya siya manipis, kaya pag medyo barumbado ang pagkakapalo mo, mabilis siyang mapunggal or mabasag. So yun na, doon na papasok yung ating medyo malumanay na pagtanggal dito mga bossing. Pagka medyo mainipin ka, wag mo nang gawin itong mga ganito. Okay mga bossing, napalitan na natin ng panibagong oil seal tong ating compressor. Syempre nakakabit na yan dyan. Good naman, position niya, tama. Lock, very good. Okay, so buhay na lang. Nalihan na rin natin yung ating shafting. So very good na to mga bossing. Ito na mga bossing, nabuo na natin tong ating compressor. Position ng oil seal, ayan na, shafting. Mamaya pag nakabit natin yung guide na bearing, titingnan natin yung laro nito. Pero sigurado tayo dahil bago ang oil seal, mas maaakapan niya yung ating shafting. Hindi na yan masyado gagalaw kasi fit na doon sa ating oil seal. Plus pag nilagay pa natin yung ating guide na bearing, hindi na yan ganun katindi ang laro kamukha nung kanina. O tapos leak test tayo mga bossing. Trace natin kung may leak, kung may error yung ating oil seal, yung o-ring natin kinabit. Okay, lilit test natin yan para mapatunayan natin kung may leak o wala. At syempre ito na mga bossing yung sinasabi natin na leak test tayo para patunayan natin kung may leak. Magkaiba nga lang mga bossing yung standby na pressure sa gumagalaw na pressure ha. Iba yung freon, iba yung nitrogen lang. So iba yung umiikot yung shafting, iba yung may tension, may iba na yung may puwersa, may vibration. So magkaiba na lahat yun. Pero syempre wala ka namang ibang paraan para matrace yan kundi ito lang ating primary checkup ng nitrogen. Okay, so very good naman mga bossing. Wala namang singaw. So pag naikabit na, yun ang pinakang final natin. Kasi syempre, nandun na lahat ng load. May init na, kompleto na siya ron. Okay? Eto na mga bossing yung guide. Tapos na tayo sa leak test. Final na natin to. Okay? Eto na yan. Pasok muna natin mga bossing. At dahil nakaposisyon na yung ating bearing mga bossing, tingnan nyo naman, wala nang kaalog-alog yung ating shafting. Bakit? Dahil yung pinakang inner ng ating bearing ay naiyakap na doon sa ating pinakang shafting na yun, no? Oh. Okay, so very good. Ayos na to. At ito na yung final mga bossing. Yung kanina na umaalog sa atin na hub, ayan oh. Wala na siya. Hindi mukha kanina na lumalagatok-lagatok pa pag inaangat baba ko. Okay, so almost perfect naman mga bossing. Wala naman ako nakitang sablay. Patunayan na lang natin mamaya pag nakakabit na. At syempre mga bossing, very good na yung ating L300. Naikabit na natin yung ating compressor. At syempre, karga na tayo ng refrigerant. Base pa rin tayo mga bossing sa ating grams or yung ating kilo ng ating load. Bagamat may mga glass naman to o may glass itong bossing na pwede mong makita kung puno na yung refrigerant. Pero syempre, mas maganda kung kinikilo. Pakita natin. Kita ba? Yun. Okay, so may glass naman to. Yan. Pero kahit may glass yan mga bossing, kinikilo pa rin natin yung ating refrigerant. Gumagana naman ang pan, isa dito sa gilid. Check natin yung kabila.
Okay, gumagana rin yun nandito. Ito, napaka-importante sa ating L300 mga bossing. Yung condenser na kailangan, laging malinis mga boss para hindi magkaroon ng matinding high pressure yung ating aircon. So, dapat yan, binabantayan nyo, nililinisan nyo. Hindi lang makikita dahil mga bossing, yung ibabaw niyan, nakaharang yung ating pan, pero yung ibabaw, yan. Ito kahit pa paano medyo malinis-linis pa naman, no? Pero yun yung advice natin sa ating mga L300, laging linisan yung condenser. Okay, so punuin lang natin ng prion tong ating L3 na to. Bossing, pinapalinis natin ng konti yung ating condenser, no? Pwede naman siyang linisin ng ganyan lang, pero iingatan nyo yung pinakang ibabaw dahil pwedeng mayupi yung ating mga pins, no? So kaya tsatsagain nyo lang, pero pinaka safe kung ibababa na lang ng buo yung ating condenser. Tol, patama mo dito sa may blade dito sa ano Huwag mo lang pupuruhan yung motor. Mga rough na trabaho mga bossing, pwede naman yan, pero iingatan nyo kasi may mga position yung motor na hindi siya pwedeng mababad ng tubig. Mga bossing, ito yung reading ng ating high side sa low side. 40 yung low, 100 plus yung high side. Kaya bumaba yung ating high side mga bossing dahil nalinis yung ating condenser. Kaya nga minsan napakaganda ng condenser pag laging nalilinis mga bossing, kasi wala siyang nagiging high pressure kung may mga dumi-dumi siya na nakabara sa mga pins ng condenser. O kaya ina-advise natin yan na laging malinis dapat yung ating condenser. Ay mga bossing, okay na yung ating L300 at syempre bahala na si may-ari kung anong obserbasyon ang gagawin niya dyan, pero marami nating in-advise, na-request sa kanya para makatulong dun sa kanyang aircon. Kaya kung gagawin niya yun, di okay, bahala na siya. Ayun, maraming salamat sa pagdayo. Okay mga bossing, ngayon lang ang L300, ang aircon, ang compressor nare-repair naman, basta ganun lang yung nagiging issue, no? Okay, salamat mga bossing. Ingat lagi at God bless sa ating lahat. Thank you.